So hello, good morning, good afternoon, good evening sa lahat ng ating mga kaplantitos and kaplantitas. So sa mga kaibigan kong mahilig mag-alaga ng kanilang halaman, mega love shout out po sa inyong lahat. So our topic for today is all about pandilig sa ating mga halaman. So ano ba yung napakagandang mga pandilig sa ating mga halaman na matatagpuan lang natin sa ating surrounding. So kung kayo po ay nasa probinsya or kayo po ay nasa Metro Manila or saan mang syudad dito sa ating bansa, mas maganda po na malaman natin yung pinakang magandang pandilig sa ating mga halaman. So umpisa na po natin yung ating topic for today. So mga kaibigan, once again, magandang buhay po sa inyong lahat. So mga kaibigan, para makatipid po tayo sa ating pong mga ginagamit na pandilig sa ating mga halaman, so kailangan din po nating malaman yung mga the best na pandilig sa ating mga halaman. Alam niyo po, napakaganda po ng mayroon po tayong halaman sa ating mga bahay dahil alam niyo naman po na ang halaman ay nakakapagbigay sa atin ng kasiyahan. At syempre, dahil nakakapagbigay sa atin ng kasiyahan, nakakaalis o nakakabawas ng ating mga stress sa ating buhay. Katulad po ng tinuturo ko mga kaibigan, dito po sa aming bahay, mayroon po kaming tanim na dragon fruit. Sa mga magkabilang kanto po ng aming bahay, mayroon po kaming dragon fruit. At alam nyo ba na namunga yan ng napakalalaki, no? Halos kalahating kilo yung isa pong bunga. So ngayon, malapit na naman yung fruiting season ng dragon fruit, and of course, magbibigay na naman siya ng bunga dahil marami na pong suloy at yan po ay naglagay tayo ng dagdag na fertilizer. Gumamit na po tayo ng synthetic. So umpisahan na po natin mga kaibigan. Yan pong nakikita ninyo is yung tinatawag na rainwater or tubig ulan. Isa po yan sa pinakang the best na pandilig sa ating halaman dahil yan po ay napakayaman sa nitrogen, no? Na kung saan yung pong nitrogen, yan po yung nagbibigay ng sariwa sa ating mga halaman. Kaya mabilis po silang tumaba, lumusog at lumaki. Yan. At ang tubig ulan din po ay nag-aalis po yan ng asin sa lupa. So napakaganda po na gumamit tayo ng tubig ulan, katulad po na sinabi ng ating mahal na Pangulo na mag-ipon daw po tayo ng ulan. Yes naman. Of course, yan po ay napakagandang pandilig sa ating mga halaman. So, makakatipid na po tayo kung tubig ulan po ang ating gagamitin. At iwasan lang po natin kumuha ng tubig ulan doon sa mga maruruming bubong, no? Of course, yung may mga halo na chemical, so iwasan po natin yon. Mas maganda po yung natural. At ang sunod po sa mga nandyan sa probinsya, yan po yung ilog or yung tinatawag na river water. Yan, napakayaman po yan sa mineral, sa nitrogen na nagpapaberde, nagpapalago sa atin pong mga halaman. So nakatipid na po tayo at gumamit pa tayo ng napaka-natural na sangkap na pandilig sa ating pong mga halaman. Dito po sa aming bahay, marami po kaming mga tanim, no? Sari-sari po yung aming mga tanim dito po sa aming tagiliran ng aming terrace. Yan po ang ginagamit ko dahil kami po ay nasa Metro Manila. Of course, wala pong ilog dito. Mayroon man, medyo malayo. Pero siyempre, ang mga ilog dito sa Metro Manila ay hindi na kasing safe ng nasa probinsya dahil medyo contaminated na po sa dumi o di kaya sa mga chemical na galing sa probinsya yung kanyang ating pong ilog dito. So hindi po napaka-advisable na gamitin po na pandilig yung ating tubig ilog. Yan po yung ating mga tanim na pechay, although yan po ay
patanda na po yan, kaya magpapalit na po tayo ng ating punla, pero inaalagaan pa rin natin sa pagdidilig. Yan, yung ating mga pechay na nasa paso ay napakagandang pang-alis stress sa ating pong buhay. So subukan nyo po na magtanim kayo dyan sa inyong likod bahay o sa tabing bahay po ninyo, dahil unang-una magbibinipusyo po tayo, hindi na po tayo bibili sa palengke. At isa pa po is ito, yung aquarium water, yan, or water from aquarium. So yung tubig po sa aquarium ay napakamabisang pataba sa ating mga halaman, dahil yung dumi po ng ating mga alagang isda ay napaka-natural po yung kanyang ibinibigay na minerals na pataba. So katulad po ng mga nasa probinsya, mga kaibigan ko, mayroon po tayo dyan mga fish pond, no, na malalawak. So dito po sa Metro Manila, hindi po tayo makakapag-fish pond, pero dyan po sa probinsya, of course, mayroon dyan mga fish pond. Pwede nyo pong gamitin yung tubig ng nandyan sa fish pond na ipangdidilig sa ating mga halaman, at yun po ay very effective at napakagandang pandilig sa ating pong halaman. So kami po ay nandito kami sa Metro Manila, kaya gumagamit kami of course ng tubig ng Nawasa or Maynilad. So yan po ay mayroong content ng chlorine, so hindi po mainam na gamitin pandilig, pero magagamit po natin yan, yung Nawasa na yan, pasingawan lang po natin, no? Expose lang po nating magdamag 12 to 24 hours na yan po ay nakasingaw, ay pwede na po natin gamitin na pandilig sa ating mga halaman. Take note po, ang chlorine po ay hindi po yan maganda sa ating halaman, pero pasisingawin lang po natin ang tubig bago natin idilig. So mga kaibigan ko, kung nagustuhan po ninyo yung ganitong klase ng mga content or ng video, please don't forget naman to like and to share, and also to subscribe para mas marami pa po tayong magawang mga video na katulad nito, at maging very informative ang ating mga video. So marami pong salamat sa inyong lahat, sa inyong walang sawang pagtangkilik, pagsuporta sa ating mga video, at naway pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong Hesukristo. So tandaan mga kaibigan, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added unto you. So marami pong salamat once again sa inyong lahat. God bless and bye-bye.